Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, pag-usapan natin, ito nga pong revelation nga ba? Itong pasabog. Ewan ko kung pasabog to tingnan kasi hindi na ako, hindi na ako nagulat, 'di ba? Dito nga po sa sinabi ng half-sibling ni PBBM na si Amy Marcos. So ang sabi niya, mga minamahal, ito, basahin natin. Amy confirms PBBM drug use. So, hindi ko siya responsibilidad noon. Pero habang tumatanda siya, mas nakakabahala. Batid ko na nagda-drugs siya. Seryoso ito. She said, recalling how they would sometimes clean up after his parties. So, nung mga kabataan pa daw ni PBBM, alam niya na daw na gumagamit ng pinagbabawal na gamot itong si President Bongbong Marcos. Now, nagulat ba tayo dito sa kanyang ibinalita? For me, kung ako yung tatanungin, hindi. Kasi 'di ba kung nagawa nga ni Sara Duterte na sirain si PBBM, magagawa din yan ni Amy Marcos. Although syempre, magkapatid sila, medyo doon lang ako nagulat. Ewan ko nga ba kung magkapatid nga ba itong dalawang to. Pero to be honest with you guys, yung sinabi ni Amy Marcos sa harap ng taong bayan, parang napaka-ironic. Kasi 'di ba kung sinabi niya na nagdodroga daw itong si PBBM, bakit hindi mo pinaalam noong campaign period 2022, di sana hindi nanalo yung kapatid mo. 'Di ba? Kung nagda-drugs at sinabi mo na yan noon. 'Di ba? Tapos ngayon ikaw pa yung may lakas ng loob na mag-call out. 'Di ba? Pangalawa, kung nagda-drugs ang kapatid mo, bakit mo sinuportahan? 'Di ba? Yan yung nakakapagtaka. Pangatlo, bakit ka nag-campaign for Marcos Duterte tandem? Ikaw yung pumunta daw, 'di ba? Sabi ni Sara Duterte sa kanya at hiniling na mag-tandem daw ang kapatid mo at itong si PBBM. So kung nagdodroga pala ang kapatid mo at alam ni Sara Duterte, bakit? 'Di ba pinag-tandem mo pa yung dalawang 'yan? At bakit nakangiti ka on stage? Yan lang yung napansin ko habang sinasabi mong solid pa din yung Marcos, yung pamilya ninyo. Solid pero sinisiraan mo yung kapatid mo? So alin nga ba yung totoo dyan mga minamahal? Concerned sister ka ba or frustrated politician na nauubusan ng spotlight na gusto mong makakuha ng pansin or gumigimit? Diba, honestly mga minamahal, ang nakakagulat dito yung timing. Hindi yung kanyang sinabi. Yung timing, yung pagpili ng venue, yung pag-akyat sa INC para magbitaw ng pasabog kung pasabog man yun na dapat noon mo pa ginawa. Diba? Seryoso daw ito. Sabi ni Amy Marcos, bakit hindi mo to nireport before? Kung seryoso yan. At bakit hindi mo sinabi kay First Lady kung seryoso yung sinasabi mo? Diba, bakit hindi mo sinapubliko kung seryoso yung sinasabi mo? Diba mga minamahal, nakakaloka na kailangan magmamatter yan in public. Kasi parang mayroong awareness. Ano ba yung strategy na napapansin yung ginagawa ni Amy Marcos? Siyempre, simple lang. Sasabihin niya na may problema si PBBM. Pangalawa, ipahiya niya si President Bongbong Marcos. Pangatlo, i-frame up niya na yung sarili niya is a truth teller. At yung pang-apat dito mga minamahal, siyempre, at the end of the day, pinuposisyon niya na din ang kanyang sarili for the 2028. Ngayon, ang tanong dito, sino ba ang maniniwala sa pulad mo? 'Di ba? Na kung yung sarili mo nga kapatid, kinukupal mo So kung kaya mong kupalin yung sarili mong kapatid at ipagpalit sa mga kalaban, so traitor ka. 'Di ba? So kung drug use at pagiging bangag ang usapan, eto maiba tayo. Bakit hindi mo i-call out or pagsabihan yung anak mo na si Matthew Manotoc? Meron ako ipapakitang picture mga minamahal kung saan si Manotoc, yung kanyang anak, gumaganon. Oo, ngumingiwi. Oo. Sa mga hindi nakakalam, Vice Governor ng Ilocos, itong si Manotoc at laging tabingi magsalita at lutang din kung sumagot. Na parang laging hindi naka-align sa words niya or sa utak niya yung kanyang mga sinasabi. Again, hindi tayo nag-ako sa mga minamahal. Hindi natin sinasabi na may ginagawa ng mali or ano yung anak niya. Pero sa nakikita natin at napapansin natin sa mga interview, ipapanood ko sa inyo, mukhang lutang,
'Diba? At mas mukhang bangag ang kanyang anak. Mas kailangan pang maglinis, 'diba, ng kanyang anak. 'Diba kaysa kay President Bongbong Marcos. Kamustahin natin 'to yung kanyang anak. So napaka-double standard, no? O tingnan nyo. Kung magsalita bangag, oh. 'di ba? I-focus natin. See? Hindi lang 'yan, mga minamahal. Mayroon pa akong ipapakita. Ito pa. Hindi lang 'yan, ito pa. Tabingi, magsalita, at laging lutang ang kanyang anak. Meron pa ng video, tingnan niyo, pakita ko sa inyo. Lord is in good hands again. It's been 6 years coming, no? Obviously, in 22, we had plans that didn't pan out. So this has been a long time coming, and this will be good for all Nawagueños, no? Most importantly. And so we're back. The sun will shine again in Lawag. Lawag is in good hands again. Rinig ninyo? Nakita ninyo kung paano naging ganon-ganon itong itong kanyang anak, 'di ba? So kung meron kang dapat i-correct, hindi yung kapatid mo or yung family mo, 'di ba? Unahin mo muna yung sarili mong anak, 'di ba? Hindi yung kapamilya mo, pinsan mo, 'di ba? Huwag mong ibagsak yung kapatid mo kasi meron ka din namang kabagsakan 'Di ba mga minamahal? So bakit ngayon lang, Senator Amy? Bakit ngayon lang? Kasi hindi talaga tutungkol about sa droga, kung tutusin. At hindi din tutungkol kay PBBM. I think, ang concern dito ni Amy Marcos is yung narrative niya, 'di ba, for the 2028. Una, magpapapansin. Magpapalakas sa INC, 'di ba? Nakita natin sa mga rally na mukhang headline itong si Amy Marcos. Gusto niya ng public appearance, public stage, live camera, and perfect stage for Marcos versus Marcos admin. Pansinin niyo, pangalawa, power play. 'Di ba? So, kapag nasa mundo ka ng politika, mga minamahal, ang kalaban mo hindi yung nasa labas. Ang tunay mong kalaban, yung pamilya mong meron ding ambisyon. Katulad ni Amy Marcos. At obvious na itong si Amy is napaka-power play. 'Di ba? She wants a relevance. And she wants to position herself as the anti-BBM Marcos. Pero, sorry to say, Senadora, yung timing mo very suspicious and yung motive mo very questionable. So yung credibility mo din questionable din siya. So at the end of the day, kayo ng mga viewers ko ang humusga kung tunay nga bang may malasakit itong si Amy Marcos. Kasi 'di ba dapat noon niya pa yan ginawa 'Di ba kung tunay at seryoso siya, dapat noon niya pa yan ni-reveal. Hindi yung may pasabi-pasabi pa siya na concern ako sa kapatid ko. Concern ka nga ba or gusto mo lang maglabas ng narrative mo? Napaka-power play mo naman. So, ay nako, grabe, chismosa talaga itong si Lola mo, Amy. So anyway, bukod pa dyan mga minamahal, mayroon lang din akong gustong i-topic sa inyo. Kasi, iisa lang din naman yung gusto ni Amy, di ba? Si PBBM mag-resign. Bakit hindi mo na lang pag-resignin yung sinusuportahan mo na si Sara Duterte? Alam niyo kung bakit, mga minamahal? Si Sara Duterte mayroong 7 article of impeachment. Oy, by the way, yung mga sumisip-sip dyan kay First Lady. Kasi nadadamay na si First Lady. Especially yung pamilya ng ni Small Boy. 'Di ba? So, itong pamilya ni Small Boy na namamangka sa Dalawang Ilog, natutuwa ba kayo sa mga kaganapan ngayon? Uy, tanong lang ha. Natutuwa ba kayo sa mga kaganapan ngayon na nagkakaroon na ng shake and rattle and roll? 'Di ba? Shake and rattle and roll. Tama yung narinig ninyo. Parang isang kababalaghan na nag-aaway na yung Marcos at yung Duterte. Ang tanong ko, nasaan ang pagkampi ninyo sa pamilya ni PBBM or kay First Lady? Bakit hanggang ngayon yung attack dog ninyong si Alpotera? 'Di ba? Nag-countdown na tayo. Kung talagang, 'di ba? Kung talagang may malasakit kayo kay First Lady at hindi niyo sinasaktak or sinasaksak or tinatraidor patalikod itong si First Lady, bakit si Alpotera hindi pa din siya nagpo-post na mapag-resign itong si
Vice President Sara Duterte. Yan ang hamon natin kasi alam naman natin na si Small Boy, siya yung nagpapatakbo kay Alpotera eh. Bakit si Alpotera hindi niya pa din magawang mag-post ng Sara resign? Akala ko ba, tanong lang ha, akala ko ba okay kayong kasama? 'Di ba? Kasi ganito yung nangyayari. Yung namamangka sila sa dalawang ilog, pag matalo yung Duterte, may Marcos. Kasi nakadikit sila kay F. Elisa. Pero I think hindi na pinapansin sila Small Boy ngayon eh. Nila First Lady Liza Araneta Marcos. Ngayon, dito naman sa kabila, pag nanalo yung mga Duterte, meron pa din silang laban. Kasi pwede na lang i-reveal na ako naman yung nag-i-sponsor ng parali dyan eh. Yung papagkain dyan sa dahig, ako dyan nag-i-sponsor. Atakdog ko yan si Alpotera, ginamit ko yan si Alpotera. Pwedeng ganun eh. Ngayon, dahil nabisto na namin, yung ginagawa niyong katarantaduan, bakit up to this moment, hindi pa din nagpo-post itong si Alpotera ng Sara resign? Kung talagang itong si Small Boy ay nandito kapanata ni First Lady Liza Araneta Marcos. Tanong lang po, walang personalan. 'Di ba? Wala naman atang masamang magtanong, mga minamahal. Anyway, yeah. Sara resign. Mag-resign ka, Sara, instead na si President Bongbong Marcos ang mag-resign. Bakit hindi na lang ikaw? So anyway, pengi lang ako ng comments, likes, and share. Kayo, ano yung masasabi nyo dito mga minamahal? Nanggigigil talaga ako. Diba? Talagang yung kamay ko nanginginig eh. So, pengi lang ako ng comments, likes, and share mga minamahal. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat mga kababayan!